Kumusta pong lahat? Happy Sunday sa lahat ng mga kapwa OFW. Ito yung pag-usapan natin ngayon, itong si Erwin Tulfo. Abay, damay dito sa kaso ni ni Atong Ang at saka ni itong missing sa Bungiro. Damay siya kasi may picture nga na nakita dito sa mga ibang social media na kasama itong si Erwin Tulfo dito sa mga picture nga. So Dawit ang pangalan niya. Alam naman natin mga Tulfo, clever din naman yan ito si Erwin Tulfo, kabalingbing naman ito. Ito ngayon, ito na yung ano niya, nakikita natin ngayon na mukhang madidiin ba siya dito o maabsuelto siya dito o makasama pa to sa imbestigahan din. Kasi naalala ko to itong balita na to ay may may isang senador. At itong mga chismoso na wala pang ang lumabas kung sinong senador ang involved dito ay agad-agad nila ang kanilang pinunteriya itong si Senador Bato de la Rosa. So tingnan mo itong mga chismoso At isa pa meron ko mga ibang vlogger din diyan mga nagba-vlog din na mga napaka fake news din naman talaga nila. So ayun yung nangyari kasi sa iba. Ang ayoko lang talaga sa iba kasi ako sa totoo lang ngayon kumukuha ako ng mga talaga yung hindi naman ako sa mga vlogger kasi nga iba diyan nagiging chismoso So ang atin dito ay reaction tayo, opinion tayo. Hindi tayo mag-o-opinion dito sa mga gumagawa rin ng mga video na mga karamihan diyan, lalo mga iba diyan mga chismis lang din. Naisa ko noon kasi pati ba naman si Bato de la Rosa ay dinamay. Di pa sabi ko grabe naman 'tong mga tao. Ito si Bato de la Rosa nga nag-imbestiga dito sa dito sa kaso na 'yon sa missing sa Bungiro nung time na 'yon. Ito si Erwin yung video niya na kasama doon sa picture na 'yon. Mariing itinanggi ni Senador Erwin Tulfo na may kaugnayan siya sa isa sa testigo sa nawawalang mga sabungero. Ito ay matapos kumalat ang larawan ng senador sa social media kasama ang testigo na si alias Brown o Alan Bantiles. Paliwanag ni Senador Tulfo, hindi niya kilala ang dating tauhan ni Charlie Atong Ang. Matatandaan na lumutang sa online site na politico.com.ph ang larawan ni Bantiles kasama ang negosyanteng si Art Atayde na ama ni Quezon City Congressman Arjo Atayde. Nakatayo naman ang senador at nakadantay ang kamay kay Atayde. Sabi ng senador, bilang isang politiko, hindi siya tumatanggi kapag may gustong magpakuha ng larawan. At ito pa yung kasunod na video na natin ngayon. Dalawang video to ang anuhin natin na itong mga senador ngayon na bago ang pipiliin na lang Senate President bago itong sa July 28. So itong si Bam Aquino at itong si Kiko Pangilinan ay malamang daw ang susuportaan nila ay si Chis Escudero. Okay. Si Chis Escudero ang kanilang susuportaan at itong si Bam Aquino at saka si itong si Kiko Pangilinan, alam naman natin kung sasanib dito sila sa majority. At ibig sabihin nito ay may mga sariling interest talaga ang kanilang ang kanila talagang gusto dito. Kasi nga sinabi nga dito, ito yung video muna para mapanood natin. Araw bago ang ika-4 na State of the Nation Address ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ay abala naman ang mga senador sa pwestuhan sa mataas na kapulungan ng Kongreso. Nagbabalik si Hannah T. Posibleng kasama sa majority bloc sina Senators Bam Aquino at Kiko Pangilinan. Yan ang binunyag ni Senate President Pro Tempore Jinggoy Estrada sa isang radio interview. Ang dalawa ay kilalang bahagi ng oposisyon. Higit 13 senators na raw ang nagpahayag ng suporta para ma-retain si Senate President Chis Escudero. Enough para bumuo ng isang solid majority bloc sa 20th Congress ng Senado. Yan din ang unang pinahiwatig ni Senator Joel Villanueva nitong nakaraang linggo. Sakaling makapasok nga sa majority sina Aquino at Pangilinan, posibleng pamunuan nila ang committees na swak sa kanilang expertise. Base kasi sa Senate tradition, ang majority ang unang nakakakuha ng committee chairmanships. Kaya posible umanong mapunta kay Pangilinan ang Committee on Agriculture, habang una nang sinabi ni Aquino na target niya ang Committee on Education.
Posible rin umanong maging bahagi ng pro-cheese bloc ang ilang Duterte allies. Pero paglilinaw ni Estrada, wala pang assurance kung totoo nga ito dahil pwedeng magbago ang isip ng sinumang senador. Sa ngayon, wala pang konkretong planong ibinabahagi ang oposisyon. Ang final composition ng Senate blocks nakatakdang mag-unfold sa araw ng SONA ni PBBM sa July 28. Yun nga, sariling interes ang gusto nila kasi kung dito sila sa majority, kung gusto nila yung hawakan nila yung mga committee, kagaya ni kay Bam Aquino na mas gusto niyang hawakan ang education, so sa kanya mapunta ang education na committee. At ito naman si Kiko Pangilinan ay ang gusto rin itong committee ay itong agriculture. So mapupunta rin sa kanya ang committee ng agriculture. So sariling interest to. Di bale, nung kumandidato sila na pagka senador, hindi naman sila kasali doon sa alyansa. Bukod sila Ito nga yung sa liberal liberal to. Ngayon, di na ako kasi nakaintindi talaga ngayon sa mga senador kasi mga sariling interest na talagang pinapairal nila diyan. Hindi ka kasi kagaya nung araw ang mga senador na kagaya nila ni Gingguna, ni Salonga, naabutan ko pa yan sila nila ni Maceda, nila ni kasama pa yan si Kitatad. Sino pa yung mga senador dati na mga na mga gustong-gusto ko, sila ni Gingguna. Ang daming mga senador dati lala ni Orly Mercado, yung bang kung saan talaga sila na standing talaga nila, okay, opposition kami, hindi kami sasanib dyan dahil lang na sa mga sariling interest. Tapos itong si Kiko Pangilinan, itatabla niya si Tito Soto na ito si Tito Soto, tsuhin to ng asawa niyan si Sharon Cunita. At ito yung namatunog din na pangalan na tatapat kay Chis Escudero sa pagka-Senate President. Wala na talagang kamag-anak dyan Kasi kung may respeto sa kay Tito Soto, unang-una, sa seniority lang, mas si Tito Soto, kaya lang, sabagay, depende naman kung sino talaga ang gusto niyang susuportaan. Kaya lang, delikadisa na lang, bahala na. Dito na lang ako kay sa aking tsuhin ng aking asawa susuporta kasi delikadisa ba ang pag-usapan natin. So wala sila mga delikadisa. Sabihin naman natin kay Soto, tumanda na yan sa Senado, pero ayan, bumalik na naman. Ito si Ping Lacson, naman Yan ang problema kasi talaga sa mga politician sa atin kasi hindi ka talaga sigurado. Yan mga politician na yan, okay lang yan sa mga kampanya. Yan ang nakikita natin sa mga politician ngayon. Wala na silang dyan. Basta ako dito manalo, manalo ako dito. Ngayon, itong si Chis Escudero ay malamang makakuha ng majority na mga senador na pwedeng ma-retain sa kanya yung pagka-Senate President. Ito yung opinion ko lang naman to Yung iba dyan na ayaw sa aking opinion, sa inyo na yun. Kung opinion ko to, basta nakikita ko dito, ang mga politician, lahat ng politician yata, parang ganun Nilalahat ko na. Maniwala ka ba sa mga lahat ng mga politician dyan? May mga sariling interest yan Naman Di ba? Kahit pag sa mga lokal na lokal dyan, may mga sariling interest yan. Kapitan nga lang may sariling interest yan dyan Unang-una yan, ang interesado sila dyan. Pride, yan ang unang-una. Kapitan yan pride muna, pride. Yan ang nagiging usapan dyan sa sariling interest nga. Ito pa kaya mga senador. Mga senador iba dyan, may mga malalaking negosyo yan dyan. Protektahan nila ang kanilang mga negosyo. Protektahan kanilang mga ari-arian na nandyan. Mga bilyar, ang laking negosyo ni bilyar Nakita naman natin kung ano ang mga negosyo ni bilyar. At nakita naman natin kung ang mga bilyar saan ba talaga sila, kung hindi sila sa kabinet, dati ni Pangulong Duterte, nasa mga nasa senador, nasa congressman. Di ganun nga, saling iba talaga pag may sarili kang interest kasi pagka may negosyo ka, iba, ilag yung mga kahit gobyerno ilag sa iyo Itong kay Villar ngayon yung niya, yung prime water. Nakita naman natin na iniumpisa na sa dito sa House of Representatives na imbestigahan itong prime water. So mas maganda rin kasi sa lugar namin sa Cavite,
promoter din yan. Baka madamay naman ang although wala nga akong reklamo dyan sa lugar namin. Dyan sa Imos. Wala naman akong reklamo sa promoter. Sabagay, hindi naman kasi kami buong taon o isang buwan lang naman kami nandun sa nagbabakasyon. Kaya hindi man ako nakaano na hindi maganda ang tubig. Okay naman. Para sa akin okay naman. Hindi naman ako magsabi, hindi naman ako pwedeng mag-comment na ay, ang sama ng tubig, ay ang labo ng tubig. Yun nga lang, pag naglilinis sila, may mga abiso naman sila na itong araw na to, may mga ano yan may nakasulat na itong araw na to kailangan namin ng maglinis ng tangki ng tubig. So okay, ano yun? Mula sa alas 6 ng umaga hanggang ilang oras lang. Pero ganyan na may mga putik daw, may mga kiti-kiti, may mga wati-wati. Wala naman akong nakikita din sa namin. Sa gripo. May lumalabas na tubig ng gano'n na mga dumi. So, ganun nga. So, ito na ba si Kiko Pangilinan? Aanib siya sa majority na nanggaling naman talaga siya dito sa kabilang faction talaga to sila kasi liberal to sila eh. Tapos ngayon, aanib sila sa majority para lang sa makuha ni Chis Escudero para mabigyan, sige dito kayo sa akin, bigay ko sa inyo itong gusto nyong committee. So gano'n na, walang tsuhin-tsuhin kasi nilalaglag na to ni Kiko Pangilinan itong si Tito Soto kung sakaling suportaan niya itong si Chis Escudero kasi sarili nga interes. At ito pa yung nangakong hindi siya tatanggap ng sweldo ng buong termino niya kung manalo siya ng pagkasenador. So tingnan natin kung di ba talaga siya tatanggap ng sweldo, anong gagawin niya dyan? Sabagay, may sweldo naman yata to sa Itbulaga kasi may negosyo naman to sa Itbulaga din eh. Kasali naman sila mismo nag-produce niyan eh. So iba pa rin pagka may sweldo ka sa gobyerno. Tingnan natin tong niya, yung pangako niya dati sa sa rally yun, sa Pangasinan yata yun eh. So saan kaya ang nito? Saan kaya talaga ang pangako nito mapupunta? Ngayon gusto niya mag-Senate President. Kung gusto niya mag-Senate President, talagang maghagilap siya ng mga senador diyan na susuportaan ang kanyang pagka-Senate President. Kaya lang mabigat ang kalaban niya si Chis Escudero kasi kung baka to incumbent na to eh. Nandiyan na yan si Chis Escudero. Liligawan na lang yung iba diyan itong mga Duterte Black. Yan ang liligawan ngayon ni Chis Escudero. Paano ko nakuha niya ni Chis Escudero? Sabi nga sa 13 sigurado na si Chis Escudero. Pero yung 13 na yan pwede pang lalagpas ang susuporta kay Chis Escudero. Kasi kailangan pag mag-Senate President ka, kailangan 13 na mga senador ang makuha mo. Kaya sinabi na itong 13 daw, mayroon na si Chis Escudero. Siya na magsiging Senate President. Ay makikita natin yan sa itong darating na 28 kasi yun ang suna na eh. Pagdating ng suna, yan na yun. Bagong speaker at saka bagong Senate President kung retain itong dalawa. Walang bago. Yun pa rin ang pagbumukha. Makikita natin itong 20th Congress. Sabagay, madali lang naman sila dyan eh. Pagka hindi nila nagustuhan ang kanilang pamumuno, kaagad-agad yan. Palit. Sandali lang yan eh. Tingnan mo nangyari kay Mig Subiri at saka itong kay Chis Escudero. Sandali lang. Sandali lang yan si pagsipa eh. Ganun lang yun. Kaya ito si Mig Subiri hindi ito susuporta kay Chis Escudero kasi alam niya man na itong si Chis Escudero ito yung nagsipa sa kanya, ito yung nag-itsapuira sa kanya pagka Senate President. Hindi nga niya alam yun eh na masipa siya kasi nga daw itong araw na to nagkwentuhan pa pero pag kinabukasan eh iba na palang Senate President eh. Ganun, gapangan dyan sa mga senado o kaya kahit sa kongreso. Kung hindi ka talaga type yan sa mga kalyado mo o kaya sa mga namumuno ng ibang committee dyan, ay sandali lang yan eh. Mag-develop lang, mag-ano lang kayo dyan eh. Pag-develop lang kayo ng grupo ninyo dyan. Sige, sapat tayo. Talsik ang Senate President. Yan yung dahilan na itong si Erwin Tulfo, kay
kay susuporta to kay Chis Escudero. So damay pa dito sa Isabong. Baka sakali na may yan to siya. May makikita nating pagbabago dito sa Senado ngayon. Ano ba talaga? Mga senador talaga. Ito pa yung impeachment, di pa natin alam kung ano talaga mangyayari. So tingnan natin kung ano talaga mangyayari itong 28. Yun lang yung babantayan natin kasi mahirap naman pagka ganitong mga senador natin puro na lang sila dyan bangayan, tapos ang hirap ang mga pinag-interesan lang nila yung mga committee. Minsan nga yung mga nagko-committee dyan pag hindi sila magkasundo-sundo ay na mag-away-awayan sila. Yung iba nga dyan, ilang committee ang hawak, may 2, 3. So ang pinakamagandang committee daw hawakan yan itong yung Blue Ribbon Committee at saka itong DPWH. Siyempre may pera yung Blue Ribbon Committee kasi dyan ang makapangyarihan na kailangan abogado ilagay dyan. Saka di ko alam kung sino yung abogado na magiging ilagay dyan. Kasi ang matunog na ilagay dyan si Senador Marcoleta ang ilagay. Dapat sa kanya yan. Kasi abogado siya Kaya lang kung siya, nasa siya Duterte Black Di natin alam kung mapunta sa kanya yung Blue Ribbon Committee. So ito na, windang na nga muna sila ngayon. Kung ano talagang gagawin.